Salamat po at nakarating kayo at talagang marami na po naghihintay sa inyo. So, Asek Mengson, why is it more fun in the Philippines? Well, sinasabi po natin na mas masaya ang Pilipinas, mas masaya ang Pilipino dahil ito po ay isa sa pinaka-competitive advantages natin. Ito po ang lamang natin sa mga ibang bansa. Ang pagiging warm, hospitable po natin ay natural. Ito po ay nanggagaling sa ating puso, hindi po ito manufactured. Kaya pwede po nating ipagmalaki na ang Pilipino talaga maalaga at sinisiguro na ang lahat ng bisitang pumupunta sa Pilipinas magkakaroon po ng fun travel experience. Yung campaign na po to is more fun. Di ba kasi last year nakita tayo sa ATM tapos nilaunch lang ito 2 months ago yata or more. January, I believe. So anong difference ngayon ng ATM ngayon sa Philippine booth, Philippine stand? Well, ang napansin po namin itong nakaraang 2 araw napakataas po ng level ng interest ng mga travel agents pati yung mga consumers mula nung nilabas po namin itong It's More Fun in the Philippines campaign. Siyempre, nagkakaroon ng curiosity, ano ba ang bago sa Pilipinas, ano bang may offer na Philippine tourism, at ang kagandahan po nito talagang napapakita natin yung mga katangian ng Pilipinas at saka ng Pilipino na angat sa mga kapitbahay natin sa Southeast Asia. That's true. Paano po ba? Well, first of all, welcome to the program. Salamat. Maraming salamat. At alam namin busy kayo sa ATM, but then nandito kayo ngayon, kasama namin kayo at buong mundo makikinig sa inyo ngayon. Pati sa Qatar may nakikinig. Oo. Paano po ba nagsimula itong It's More Fun in the Philippines? Well, nag-umpisa po ito mga 1 taon na nakakalipas. Gumawa po kami ng terms of reference for the new marketing campaign dahil napag-aralan po namin, tinignan po namin yung kompetensya at ang nakita po namin ay kailangan ang Pilipinas magkaroon ng bagong kampanya na talagang makikilala sa buong mundo. Alright. So, nangumbida po kami ng mga ad agencies, nag-umpisa po sa mahigit 30 yan na we shortlisted it to about 20, umabot po ng 15, and in the end, we had about 8 advertising agencies that presented their respective pitches. Noong November po to. Pagdating ng December, pinili na po namin yung nanalo. Okay. And then, ang napansin ko lang doon, may tao talaga, aside from the places. Is there any reason why for every places na fini-feature, It's More Fun in the Philippines, makikita mo yung may mukha, may tao, nasa gitna siya? Makikita mo. Well, napakaganda pong observation yan dahil ang sinasabi nga po ni Tourism Secretary Ramon Jimenez, a white sand beach in the Philippines is just like any other white sand beach in Southeast Asia. What makes the difference would be the Filipinos. Kaya dyan po pumapasok yung importansya ng mga tao. Nakikita niyo po yung smiling faces at ang kagandahan nito, when you talk about smiling faces, ito po hindi manufactured. Ito po galing sa natural talaga. From the heart. From the heart. No? So ito po ang pwede natin may pagmalaki at talagang kakaiba sa mga nakikita natin sa mga ibang bansa. My next question, Art and Daddy Blue, mula po ba nung nilaunch itong ating campaign na ito, kamusta yung feedback, kamusta yung interest, and yung influx. At saka yung interest ba na ito ay nagresulta ng mas maraming ngayong umiikot ng Pilipinas, mas maraming pumupunta ng Pilipinas? Well, 2 bagay po yan. Unang-una, yung pagpasok ng mga foreign visitors. Kalalabas lang po nung latest statistics namin on visitor arrivals. Bago po ako umalis ng Pilipinas mga 3 or 4 days ago. So recent lang yan, Recent lang po ito. Hindi pa nga lumalabas sa periodiko. Siguro kayong una You heard it from Dubai Eye. Breaking news. For the first 2 months of this year, January, February, umabot po ng halos 780,000 ang foreign visitors to the Philippines. Which is exceeded the target? 15% growth rate. This is the highest ever for the first 2 months of any given year. So, ang nakikita po namin, nakita po namin dito, tumaas na po yung level of interest among the foreigners mula nung nilunsad namin ito first week of January. Pangalawa, andyan din po yung mga domestic tourists dahil nakikita ngayon ng mga Pilipino yung kagandahan ng pwedeng makita sa Luzon, sa Visayas, sa Mindanao. So, tuloy-tuloy po ang pag-angat pati ng domestic tourism. That's wonderful. And of course, kung mataas ang interest, ang resulta niya tumataas yung ekonomiya. Kasi hindi naka-focus ngayon sa turismo katulad ng Dubai. Sinasabi nila wala namang oil dito, walang gas, pero yung turismo grabe, labas-pasok. Do you see Philippines as parang ganito yung mangyayari balang araw? Opo, ang kagandahan po ng tourism, dalawa po yan
Unang-una ang mga benefits po nito immediate. Kapag ang turista po pumunta sa isang resort, gumastos, andyan po immediate po economic benefit. Pag bumili po to ng souvenir, immediate po ang economic benefit. Pangalawa, ang kagandahan po nito, nadi-distribute po ninyo ang economic benefits around the country. So hindi lamang po gumagastos dun sa mga major gateways like Manila and Cebu. Pag pumunta na po ng Bohol, gagastos po yan. Makikinabang yung mga Boholanos. Pag mga tricycle drivers, yung mga bankero, yung nagbebenta po ng mga souvenirs. So maganda po ang distribution na to. At ang contribution to the GDP napakalaki po. Ang estimate po namin nasa 7-8% po ang contribution ng tourism sa GDP. Wow. I just would like to quote you. Meron kayong sinabi in your previous interviews, you said tourism is a way to alleviate poverty in the country. And by putting Filipinos people in the center of our campaign, we want to attract visitors' attention to our best tourism factor, our fun-loving, warm, and hospitable Filipino people. Mabuhay po kayo. So, having said that, ano ngayon ang gusto nyong commitment ng mga taga-UAE, yung mga tagapakinig natin ngayon, yung mga nakikinig ngayon, what commitment do you want from them? Alam mo, Sec, may maraming mga nag-work sa bahay lang. Ang mga amo nila, expats, mga Arabo. Yun ang pwede rin natin ma-convince sila at sila magkukonvince sa mga amo nila. Not only that, kasi this is the perfect time to campaign for the vacation. Kasi malapit na yung June, July. Ito yung, kaya nga ATM eh. Kaya maraming talagang pumupunta sa lugar na yan dahil naghahanap sila kung saan sila pupunta next. So, going back to my question, what is the commitment that you would like the Filipinos to have right now? We'll take this opportunity for you to say it. Well, unang-una po, we realize the importance of the Filipinos working here in the UAE. Napakahalaga po ng role ng mga overseas Filipinos dito. No? Sa larangan po ng tourism, ang hinihingi namin or hinihiling basically is for the Filipinos here to talk positive things about the Philippines. Kwentuhan po ninyo yung mga kaibigan ninyo, yung mga kasama nyo sa trabaho about what they can see in the Philippines, no, in terms of the destinations, in terms of the activities, and most important of all, you talk to them about the warm hospitality of the Filipino people. Wala po tayong kapantay when it comes to this. All right. But I'm sorry to be po. Paano po syempre may mga events na nangyayari sa ating bansa. And hindi nyo rin may iwasan na maapektuhan yung mga magiging turista natin. How do you deal with this? Yung let's say may nangyari sa Mindanao and they would always think that Cebu is in Mindanao or this beautiful place that we are selling is in that area na may barilan and all this. How do you encounter this? Well, kailangan po dyan ipaliwanag ng husto. Dahil tama po yung sabi ninyo, kung minsan pag nagkaroon po ng barilan sa isang lugar, akala nung foreigner, buong bansa na ang nasasakop nito. So, unang-una po, kailangan ipaliwanag na ito po ay isolated. Pangalawa po, ang kailangan po nating i-highlight dito is yung positive news. Ang sinasabi nga po ni Tourism Secretary Jimenez lagi yung positive news has to drown out the negative news. So, kailangan pagtulungan natin. Kahit na dito po sa mga Pilipino sa UAE, kailangan po tuloy-tuloy ang paglabas ng positive news, especially on tourism. Alright. May tanong dito sa Facebook, is there any promo tourism for OFW sa Pinas? Good question. Magandang tanong yan. Madalas din po akong tanong. Sige, meron ba? Meron po nga ba? Well, binubuo pa lang po namin. In fact, in the next couple of days, meron tayong ilulunsad dito sa konsulado, yung Friends of the Philippines program. Pinag-aaralan. But ang gusto po naming dalawang bagay po yan. Una-una, gusto nating matap yung mga Filipinos na nagtatrabaho dito, kumbinsihin sila, nakumbinsihin yung mga kasama nila sa trabaho, siguro yung mga amo, yung mga kaibigan nila na pumunta sa Pilipinas. Ang pangalawang aspeto nito ay kailangan na siguro magkaroon ng konting incentive or motivation para you're right. mas maengganyo. Pero siguro on top of the incentive at saka motivation, siguro ang kailangang siguro panawagan natin doon sa mga kasamahan natin dito, ito po ay kailangan natin gawin para sa ating bayan. So, with or without the incentive, kailangan po pagtulungan natin dahil ang makikinabang dito ang Pilipinas at mga Pilipino. Sila mismo at ang pamilya nila. At
probably in the near future, hindi na sila kailangan maging OFW. Kasi masyado ng malaki yung tourism industry sa Pilipinas. Maganda na yung ekonomiya. Oo, maganda na yung ekonomiya. Dito sa, yung up to when ng ATM, until Thursday? Hanggang hanggang May 3 ito. May 3, Thursday. So ano pinopromote doon sa Philippine booth? Ano mga tourist spots ngayon? Well, ang anchor po natin dito itong bagong campaign, no, It's More Fun in the Philippines. And meron po tayong mga iba-ibang mga destinations na pinopromote. Apart from the major gateways like Manila and Cebu, andyan din po ang Bohol, ang Boracay, no, ang Palawan. At ang kagandahan po nito napakalakas po ng suporta ng ating mga partners from the private sector. We are already on our 4th straight year here in ATM at nagpapasalamat din po kami sa aming mga kapartners sa Pilipinas, yung mga taga-hotels, yung mga resorts, mga travel agents, at saka tour operators dahil patuloy po ang suporta nila sa atin. So every year, we have a good delegation composed of government and the private sector. So pinopromote po namin yung mga destinations at tinutulungan po namin silang i-promote yung mga properties nila. So, yung pagka-elect or pagka-pasok ng yung sa Palawan, yung underground river, yung na name tayo one of the 7 wonders, anong epekto? Talagang dumami ba yung mga tourists doon? I'm sure local and international tourists. Well, ang balita nga po namin doon talagang nagsisiksikan na no? Dahil wala na yung mga boatmen. Ang daming mga foreigners at saka mga domestic tourists na nagdagsaan na po sa Puerto Princesa. It's a good problem. It is a good problem. Natutuwa po kami at napasama ang Puerto Princesa. Ang long-term implication po nito, ang nakikita namin is that it will help us create an icon, no, for the Philippines. Kasi sa ibang bansa po, pag sinabi mong, for example, sabihin na natin Paris, no? Kailangan pumunta ka sa Eiffel Tower. Pag pumunta ka ng Rome, kailangan pumunta ka iconic na symbol. So ang gusto natin, pag pumunta ang turista sa Pilipinas, kasama to. Dahil andun na po, very distinct po yung image ng Puerto Princesa Underground River. And luckily, I was able to speak yung isa sa mga staff ni ASEC, no? And ang mga inquiry po sa kanya ng mga lokal, they could not believe na meron palang ganito sa mundo. Buong mundo at ang pinag-uusapan yung underground river na merong mga rock formation, yung sa loob ng, yung talagang makikita na namangha sila. Bakit hindi alam? So ngayon, kaya kayo naririto ngayon, right, ASEC? Anyway, gusto ko rin malaman anong reaction nyo na ang CNN or isang major television network ay nakatuon ng mata sa inyong It's More Fun in the Philippines. Well, tuwan-tuwa po kami, no, that a network giant like CNN, no, has decided to feature the Philippines. At maganda nito, iba-ibang aspeto, no. Hindi lamang mo pinag-uusapan ng turismo, pinag-uusapan din po ang kakayahan ng mga Pilipino when it comes to yung us being a call center hub, no, in the region. Pinag-uusapan din po yung kakayahan ng ating mga seafarers. Iba-iba pong aspeto. Ang mangyayari po nito is magkakaroon ng mas mataas na appreciation at saka awareness level. Right. Yung mga viewers, no, on what the Philippines has to offer. Okay. Ayan. Okay, babalik tayo after this, then babalikan natin si ASEC Bengson. Break muna tayo. At Sun and Sand Sports, you can buy your favorite football jerseys like Manchester United, Chelsea, Barcelona, Real Madrid and more. And now personalize them by printing the league's official letters and numbers exclusively at Sun and Sand Sports stores in Dubai and Abu Dhabi. Top DVD, 2 mobile phone, camera at washing machine. Kukunin ko ang mga yan. Nanalo ka ba sa loto? Oo, sa potluck promotion ng Grand Mall, bumili lang ng 50 dirhams at makakakuha ka ng libreng regalo. Ang lucky ball na may 200,000 na regalo ay naghihintay sa mga kagustuhan mo. Sa bawat pagbili mo sa Grand Mall, mananalo ka ng Grand ME points at mga libreng regalo. Meron din mga Pilipinong pagkain sa Grand Mall outlet. Sisitahin lang ang Grand Mall sa Al-Quds, Al-Khail at Jebel Ali ngayon. Grand Hypermarkets, where shopping meets satisfaction. Enjoy 6 months free BlackBerry service. Just buy your BlackBerry smartphone from Etisalat and get 6 months off on the basic and social package. Share the moment wherever you are. Call 800 77 666 to know more. Filipino Rhythm, brought to you by Al-Ansari Exchange. Depositing your labor guarantees just became quicker with Al-Ansari Exchange. Kasama natin ang Assistant Secretary of the Philippine Tourism Department, si
ASEC Bong Bengson. Sir, meron pala ditong comment si Wilma Villanueva Cookie. Please send my regards to ASEC Bong Bengson. Especially thank him for the successful ang ating Mindanao photo competition.